Apat na ang iniwang patay ng bagyong Nona sa Sorsogon. Ang ilan sa mga biktima hindi raw nakinig sa babala ng mga otoridad. Para sa detalye, may live report mula sa Sorsogon si Jeff Caparas. Jeff, ano na ang lagay dyan? Lutsi, nagdeklara na ng state of calamity ang probinsya ng Sorsogon dahil sa laki ng pinsalang iniwan ni bagyong Nona dito. Yun nga ang mga lugar na malapit sa tinamaan ng mata ng bagyo ay halos mabura sa mapa. Wasak-wasak na bahay at mga nagtumbahang poste at mga puno. Larawan ng delubyo ang makikita sa mga lugar na dinaanan ng bagyong Nona sa Sorsogon. Sa bayan ng Irosin, 70% ng mga tirahan ang nasira. Ang bahay ni Mang Jose, dinagana ng 2 poste ng kuryente sa kasagsagan ng bagyo. Lumabas lang kami dahil mamamatay kami dyan sa bahay. Kung hindi kami lumabas, nakipagsapalaran na lang kami kahit nagliliparan ng yero dyan. Sumilong daw sila sa kalapit na gasolinahan. Pero sa lakas ng hangin, nabasag ang salamin nito at nasugatan ang anak niyang si Gilbert at 6 na iba pa. Malakas na yung hangin eh. Sobrang lakas? Tapos nung doon na kami, naghanap na kami ng safe na lugar. Sa bayan ng Matnog, nagkalat sa kalsada ang mga sanga ng puno. Pati eskwelahan, bugbog sarado. Karamihan ng mga bahay, walang bubong o kaya'y tuluyang nagiba. Sira-sira yung bahay, walang pagkain, walang mga gamit, wala. Pinatumba rin ang pagbayo ng hangin ng truck na ito na puno ng motorsiklo. Sobrang lakas ng hampas ng hangin. Parang nawalan na sa control, sir. Di naman nakaligtas sa bagsik ng bagyo ang maglolang Violeta at Edina sa kasiguran. Patay ang 70 anyos sa si Violeta at 11 anyos na si Edina. Matapos mabagsakan ng puno ang bahay nila habang natutulog. Durog-durog po yung yung katawan po nila mag-apo. Hindi naman daw nagkulang sa paalala ang mga otoridad kahit ang kanilang pamilya sa dalawa. Ako, may bagyo ngayon, malakas. Umalis na kayo. Kung ayaw nyo ako sa kapitbahay nyo dito sa bahay, nag-iisa lang naman ako dito sa bahay. Hindi rin, hanggang sa lumakas na hangin, hindi na sila ako. Nakala ko nandito na sa kabila, kaya hindi ko na rin pinuntahan dito. Lutsi, 4 na ang kumpirmadong namatay sa buong probinsya ng Sorsogon, kabilang na isang lalaki na nagkukumpuni lamang ng kanyang bubong na nabagsakan muli ng puno at isa rin ang na-report na namatay dahil sa atake sa puno. Samantala, aabot na sa 200 milyong piso ang pinsalang inabot ng probinsya dahil sa bagyo. Pero Lutsi, bukod naman sa mga pagkain at damit, higit na kailangan ng mga tao rito ang lona para makapagsimuli sila ng kanilang mga bahay. Samantala, dahil din sa patuloy na pagbuti ng panahon, ay pinapayagan ng makabiyahe ang Roro mula Matnog Port patungong Samar. Lutsi. Alright, maraming salamat sa iyo, Jeff Caparas. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.